Hello guys! Sa video ito ay tuturuan ko kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin para ma-unlock ang iyong G-Loan. Aside sa mga basic requirements na kailangan kompleto kayo, meron din kayong mga services na kailangan laging ginagamit para ma-trigger yung G-Loan offer. Ang ganda pa naman ng G-Loan kasi maliit lang yung interest rate for as low as 3.99%. So, mas maliit siya kumpara sa ibang loan app. So, pag-uusapan natin yan lahat sa ating video. So, please continue watching. Pag-usapan muna natin ang basic requirements. So, kailangan fully verified na ang iyong GCash account. Ibig sabihin, nakapagpasa ka na ng valid government ID at nakompleto mo na ang facial verification process. Number 2 is kailangan Filipino citizen ka. So, ibig sabihin, if you're an OFW, hindi ka eligible for a G-loan offer. So, meron din tayong age requirement, 21 to 64 years old. Number 4 is kailangan active din ang iyong contact information and that includes your email address and mobile number. So, kahit kompleto na yung basic requirements mo, hindi pa rin sapat yan para magkaroon ka ng G-loan offer. Kailangan mo mag-build ngayon ng strong GCash account at magagawa mo lang yan kung meron kang reliable transaction history. Ibig sabihin, kailangan mo lang gamitin ang mga services ni GCash para mapatunayan ng system na active user ka talaga. According to GCash Help Center, ito yung mga specific services na sasabihin ko na kailangan lagi mong ginagamit. Number 1 is cash in. Number 2, pay QR. Okay? Syempre, pag nag-cash in ka, kailangan gamitin mo rin siya pang bayad sa groceries, pag magko-coffee shop ka, or pag magsha-shopping ka online. Kunyari sa Shopee. So, pwede ka rin magbayad via GCash. Pay bills, okay? So, kailangan may transaction ka din na nagbabayad ka ng bills sa kanila like Meralco, Tubig, or credit card. Buy load. So, syempre lahat naman tayo nagpapaload, no? So, kay GCash ka na magpaload or kung may papaloadan ka, ipadaan mo na kay GCash. Next is yung G-Save. Okay? So, ibig sabihin mag-o-open ka ng personal savings account sa GCash. So, makikita mo may mga bangko dyan. So, mamili ka kung anong gusto mo or bet mo. Pero yung CIMB, maganda yan kasi no maintaining balance. So, baka naman sabihin nyo, teka muna, mag-open ako ng savings account. Plano ko nga mag-loan. So, saan ako kukuha na pang save ko? Kailangan ko nga mangutang. So, huwag kayong mag-alala kasi pwede naman kayo magpasok dyan for as low as 50 pesos or 100 pesos para lang magkaroon ng transaction history sa GSave. Tapos, madali mo naman din siyang mawi-withdraw with no transaction fees. Ibig sabihin kung mag-withdraw ka or mag-deposit ka, wala namang additional fee. So, para lang may transaction. Ito naman, next is G-Invest. Ganun din, pwede ka rin mag-invest for as low as 50 pesos, okay? Next is send money. So, kailangan meron kang transaction na nagsisend ka ng pera. Pwedeng GCash to GCash or GCash to bank transfer. Next is itong G-Insure. Ito hindi ko na na-try to eh. Oo. Bale, na-unlock na kasi ako. Kaya hindi ko na siya na-try. Oo. So, wala na akong transaction dito sa G-Insure. Pero pwede nyo pa rin siyang subukan. Parang micro-insurance products na i-avail nyo. Oo. Pero para sa akin, hindi siya masyadong necessary na magkaroon ng transaction. Kasi sabi ko nga, na-unlock ako nang hindi ko siya tinatry. Okay? Okay ha? So, may active GCash transaction ka lagi. Okay? Basic requirements and active GCash transaction. Ngayon, pwede mo i-check yung G-score mo or yung standing ng iyong GCash account. So, para i-check, ganyan lang. Punta ka lang dito sa baba, click mo lang yung profile and then G-score. So, yon kailangan may healthy G-score ka at yung healthy G-score is a high G-score. Kailangan din meron kang clear outstanding balance. So, ibig sabihin, wala kang overdue balance sa G-credit, sa G-gives, or dun sa load. Kasi pwede ka rin mangutang ng load sa GCash eh. So, kailangan clear yung balance mo para makita niya na, nagbabayad to on time. So, kapag meron kang mga overdue balance, I would say na hindi ka talaga magka-qualify for G-loan.
So, kasi red flag talaga kapag hindi ka nakakabayad on time sa mga G-credit, G-gifts na yan. So, yon kailangan clear yung outstanding balance mo. Another pro tip na sasabihin ko is huwag nyo pong i-empty ang inyong GCash wallet. Okay? So, kailangan magtira kayo kahit 1,000 pesos. Kasi, pag naramdaman ng system na lagi ka walang pera, hindi ka niya talaga o-opera ng G-loan. Okay? So, kailangan magtira kayo kahit 500, 1,000, or 2,000 pesos. So, consistency is the key. Okay? Kailangan lagi kang may transaction. Gamitin mo si GCash as your mobile wallet. Meron ako napanood dito sa YouTube. Sabi niya, pwede ka daw mag-send ng letter kay GCash to request G-loan or kailangan parang gagawa ka ng ticket or mag-chat ka sa customer support nila. Para sa akin, it's a complete waste of time. Kasi ang G-loan offer po, it's evaluated by the system. Depende sa transaction history mo. So, ang system talaga ang magde-decide. Okay? Kahit i-request mo pa na bigyan ka ng G-loan, hindi ka mabibigyan kung wala kang good standing account. Okay? So, kailangan talaga i-build mo yung account mo 1, 2, 3 months. Talagang active. Pakita mo active user ka. Because the only way is to build a reliable transaction history, guys. Walang shortcut, okay? Speaking of shortcut, kapag meron kayong na-receive na message na nagsasabi na kaya nilang i-unlock yung GCash nyo, parang bibigyan kayo ng shortcut kung paano i-unlock, hindi po totoo yun, okay? Scam po yan, okay? Yung mga nagsasabi, walang shortcut po sa pag-unlock ng G-loan, kundi yung mga sinabi ko lang. Yung account nyo po, ini-evaluate yan ng system every week. So, every week, pwede nyo ring i-check yung G-score nyo kung tumataas. So, yung G-loan offer po depende sa account ha. Depende po yan kay GCash. So, yung sa akin po, ang first loan offer ko po is 10,000 pesos. So, yung iba, 5,000. So, depende. Siya kasi kumbaga yung system yung nagde-decide kung magkano yung loan offer. Pero, kapag inoperang ka ng loan, tapos nag-avail ka, nakabayad ka naman ng maayos, hindi ka na overdue sa payment, tataas ng tataas yan yung loan offer sa'yo. So, yung iba pa magtatanong, gaano ba katagal bago ko magkaroon ng G-loan offer kapag okay na ako ng requirements, active user na ako. So, unfortunately, wala po tayong estimated date. Okay? So, depende po sa system kung i-approve ka niya. Basta kailangan consistent ka. Kasi yung iba po, in 1 month lang, nagkaka-G-loan, offer na. Yung iba naman, 3 months, yung iba 6 months, yung iba taon. So, depende rin kasi yan sa transaction mo, sa transaction history mo, kung active user ka or yung iba naman kasi, kunyari active user this week, next week, hindi na ginagamit yung GCash. So, sabi ko nga, consistency is the key. Okay? So, hindi ko po masasabi kung kailan. Parang love lang po, hindi natin alam kung kailan darating sa mga buhay natin. Ang sabi? Okay. So, kung mahilig po kayo sa mga ganitong informative videos, nag-upload po ako lagi ng mga ganitong mga makabuluhang, may saysay na video. Kung mahilig po kayo sa mga ganyan, magpapalambing lang po ako. Please subscribe to my channel. Salamat po and God bless everyone!